Kakalula. Yon! And for today's vlog mga katropa, ang laki ng pagbabago ng pinapagawang bahay ni katropa nyo. Gusto ko nga lagi ko nakikita yan eh. Kasi sobrang namomotivate po ako kapag nakikita ko yan. Yung tipong pagod na pagod ka sa trabaho pero nawawala yung pagod ko kapag nakikita ko yung bahay. Natapos na nga pala nilang ilagay yung bubong. Kaya hindi na sila maiinitan. Aminin natin na mas nakakapagod talaga kapag sobrang naiinitan tayo. At syempre, dito na tayo sa roofing. Bale, kulay gray nga pala ang napili nating kulay. Napili pala namin ng kulay gray para kakaiba naman ang kulay. Tapos pala sinuggest ko dyan na gamiting text screw ay stainless. Kasi yung unang nabiling text screw parang madaling kalawangin. Kasi naisip ko mga tropa, gagastos ka din naman, doon na tayo sa quality. Tapos eto pa, bumili kami ng text screw cup. Kasi ayaw naming maarawan at maulanan yung text screw. At baka magkasakit. Ay walang ganun. Bale, gusto din namin kasi mga tropa na tumagal yung bubong namin. Kaya naman talaga nag-invest kami sa bubong. Hindi naman siya ganun kamahal pero alam natin na tatagal talaga siya. Bale, gumamit nga pala kami dyan ng sealant para dumikit yung text screw cup. Tiyagaan na nga lang din magdikit dyan ng isa-isa. Sobrang dami kasi niyan, buti na lang matyaga yung foreman ko. Long span na din pala ang gamit namin dyan sa roofing namin para diretso na lang. Iba rin talaga kapag mataas yung bahay mo, nakikita mo lahat ng mga bahay sa paligid mo. Ang dami na palang bahay dito sa amin. Kaya naman kapag nainip ako, bibilangin ko lahat ng bahay dyan sa amin. Tingnan ko na lang kung mainip pa ako dyan. Sobrang sipag nga pala ng foreman ko. Naglalagay nga lang siya kanina ng text screw cup, ngayon nandyan na sa spandrel. Iba ka talaga boss. Isa lang talaga pakiusap ko sa'yo. Huwag ka na magpo at opo sa akin pagkausap mo ako. Feeling ko kasi 80 na ako. Pero sa totoo lang, hindi ako na-stress sa kanila. Baka nga sila ang na-stress sa amin. Okay din kasing kausap si kuya. Hindi nga lang kami magkaintindihan minsan. Kasi merienda nila tubig lang. Wala daw bang juice? Sabi ko naman walang juice. Jutay meron. At syempre, joke lang yun. Isa pa nga sa nagustuhan namin sa kanila, malinis silang gumawa. Hindi nga nila iniiwan yung second floor na marumi. Kaya naman sa mga gusto magpagawa ng bahay dyan, may re-recommend ko sila sa inyo. Ang sabi ko nga, hindi ako na-stress sa kanila. Kasi kung may stress pa ako sa kanila, baka mangayayat na ako. Nagkulang nga pala yung materyales na nabili niya. Kaya naman nagdagdag pa kami. Kasi may mga pinagawa pa kami sa first floor, tsaka may pina-flooring pa kami sa labas. Kaya naman nagkulang ang mga materyales. Grabe, unti-unti na talaga natatapos yung bahay. Sa bidyong ito, parang 3 weeks pa lang sila. Pero grabe, magpapalitada na sila. Meron nagpapalitada sa loob at sa labas din. Kaya naman ang bilis silang matapos. At syempre, sinasabay na din ang pag-install ng mga wiring. Oo nga pala, ulitin ko lang, bale, pinapakayaw ko na ang pagpapagawa ng bahay. Para wala na akong iniisip at iwas sa stress. Nakshuta, parang naralakihan ako sa walk-in closet. Ganun pala talaga, saka mo lang marirealize kapag gawa na. Pero syempre, pabor sa amin yan, sa dami ba namang gamit ng asawa ko. Yung gamit ko naman parang isang karton lang ng Lucky Me. Naalala ko lang noon kasi yung lagayan ko ng damit yung karton ng Lucky Me. Sobrang saya ko na noon lalo na kapag bago yung karton. Ngayon may pa-walk-in closet na. Dati nakikita ko lang to sa mga mayayamang tao. Hindi ko nga iniisip na magkakaroon ako ng walk-in closet. Kasi yung gamit ko konti lang tapos yung brief ko 2 lang. Baka naman isipin nyo mayaman na kami kasi may walk-in closet kami ha. Yan din kasi ang iniisip ko dati, basta may walk-in closet ka, may pera ka na. Nakakatuwa nga yung panganay ko dyan, lagi niya binibisita yung kwarto niya. Excited na nga daw siyang matulog dyan. Nakakatuwa lang isipin dahil yung pangarap ko dati na magkaroon ng sariling kwarto, natupad ko ang pangarap ko na yon sa anak ko. Alam nyo yun, yung natutuwa ako na magkaroon ng sariling kwarto, mas nakakatuwa pa lang makita yung anak mo na natutuwa sila na natupad mo yung pangarap nila. Alam nyo ba, sa sobrang hirap ng buhay namin noon, ipinangako ko sa sarili ko na sa akin na magtatapos yung hirap ng buhay namin noon. Kasi gusto ko sa akin magsisimula ang pag-asenso ng lahi namin. Kasi kung ipapamana ko pa yung hirap ng buhay namin noon sa mga anak ko, uulit at uulit lang ang hirap na pinagdaanan ko dati. Ang sabi nga nila, hindi mo kasalanang ipinanganak kang mahirap, pero kapag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Kaya bahala ka dyan. Ay, walang ganun.
Isa nga din pala sa mga pinangarap ko noon ang magkaroon ng high ceiling. Nakshuta, hindi ko nga alam kung high ceiling na yan. Pero para sa akin, high ceiling na yan. Sa liit kasi ng space namin, hindi ko na iniisip na magkaroon ng high ceiling. Sana matupad din yung pangarap ko na malagyan yan ng chandelier. Pero syempre, alam ko, wala namang imposible kung pagtatrabahuhan. Natapos na nga din palang palitadahin yung side na to. At yung sa loob, halos 90% tapos na mapalitadahan. Yung side na to, kaya open po ito kasi plano kong ilagay dyan salamin. Hindi ko nga alam kung magsisisi ako. Pina-estimate ko nga yan kaso ang mahal talaga. Pero syempre kasama na yung bintana at yung salamin sa hagdan. Kasi kaya pinupush ko naman yung salamin sa master bedroom kasi pangarap ng asawa ko yun. Tapos yung salamin naman sa hagdan, pangarap ko yun. At eto nga pala yung isa sa mga pinapagawa ko sa first floor. Pinto nga pala yan na daan sa likod. Pinatakpan ko na kasi hindi naman na kailangan dahil dalawa na po ang pinto sa dirty kitchen. O diba ang linis? Sabi ko naman sa inyo, malinis silang gumawa. Kaya naman may recommend ko sila sa inyo kung gusto nyo magpagawa ng bahay. Oo nga pala, kung mapapansin nyo yung hagdan, iba na yung direksyon. Mas lumuwag at magandang tingnan. Ganyan talaga ang original plan yan. Kaso may pamahiin kasi si nanay na dapat daw yung hagdan nakaharap sa silangan. Pampaswerte nga daw yata yun. Ang sabi ko nga kay nanay, kung di naman tayo gagalaw at magsisikap, wala ding mangyayari. Kahit nga nakaharap yung hagdan mo sa silangan, kung tatamad-tamad ka, hindi ka uunlad. At buti na lang, hindi nagalit sa akin. Pero sa totoo talaga, real talk yun. Kahit nga iharap mo lahat ng gamit mo sa silangan, kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari. Marami nga din palang pamahiin na malas sa pagpapagawa ng bahay. Yung sinasabing mata, plata, mata, basta yung sinasabi nilang ganun. Masisira na yung plano ng bahay dahil sa paniniwala sa mga pamahiin. Una sa lahat, kung maganda ang pagpapagawa ng bahay mo at safe naman, walang malas yan. At syempre, higit sa lahat, maniwala ka kay Lord. Wala din naman kasi sa Bible yung mga pamahiin na yan. O ayan na, tapos na ang palitada sa loob. Pati nga pala yung mga hamba sa pintuan na ikabit na. Nakshuta, parang ang sarap tumambay dito tapos nakakapi ka habang umuulan. At heto na, at tatapos na rin palitadahin yung sa labas. Grabe, wala pang ang pintura pero maganda na. Tara, tingnan natin kung na-flooring na sa likod. Isa nga yun sa likod na ipinagawa ni nanay. At para makita natin kung ano ang itsura sa likod. Tapos na din pala magpalitada dito. Grabe no, satisfied talaga ako sa gawa ng foreman ko. At syempre, tingnan din natin dito sa harap. Pinasimentuhan na nga din pala dito sa harap para pag umuulan hindi nagpuputik. At syempre, tingnan din natin dito sa kabilang side. Pina-flooring na din pala to para nga naman maganda rin. At heto nga pala ang itsura sa kabilang side. Nagandahan nga din pala ako sa kulay ng spandrel namin. At heto nga pala yung isang pintuan papunta sa dirty kitchen. Kaya naman pinatakpan ko na yung isang pintuan dyan. Mas gumanda nga at mas magagamit pa yung side na yan. Isa lang masasabi ko, solid. Gagawa sana ako montage dito kaso baka makapiright ako. Saka na lang siguro pagtapos na talaga yung bahay. Sa ngayon hanggang dito muna ang ipapakita ko. At abangan natin ang susunod na plano dito sa bahay. About nga pala sa gastos, hindi ko na maibigay sa inyo ang pinaka-total. Madami din kasing pahabol-habol na binili na materyales. At dati meron din ginawa dito sa bahay na hindi na isali sa gastos. At heto pa, bali na short si foreman sa pagpapasahod sa mga tao niya. At ang maibibigay kong total sa inyo ay estimated lang. Bali nasa 1.5 million na ang gastos dito sa bahay kasama na yung installation sa wiring.